Do you wanna know? Hello everyone! Magandang buhay sa ating lahat. Kung napapansin niyo guys, meron ako ditong mga dendrobium orchids sa aking harapan at saka meron din akong dalawang kikis. Ayan, merong maliit at saka meron ding malaking kikis. Ayan, so siguro naman ay familiar na kayo sa term na kiki dahil lagi natin itong naririnig mula sa mga nag-aalaga ng mga orchids, lalo na sa mga dendrobium orchids. So, kung napapansin ninyo, isa itong halaman. Pero ang term na kiki ay isa itong Hawaiian term para sa baby or babies. Ayan. So, ito rin ay ginagamit, ang term na kiki ay ginagamit din sa mga halaman. Kaya, ang mga maliliit pa na mga halaman ng orchids ay tinatawag itong kikis. Ayan. Yung iba guys ay yung iba ay nalilito dahil yung iba tinatawag itong shoot. So ano nga ba ang kaibahan ng shoot mula sa kikis? So ito yun guys, pag sinabi nating kikis, ito yung mga tumutubo mula dito sa upper portion ng ng isang cane, ng isang dendrobium orchids. Ayan, so ito yung cane. Ayan, so ito yung cane. Pag dito tumutubo yung halaman sa itaas na bahagi ng cane, ito ay tinatawag na kikis. Pero pag ang halaman naman ay dito tumutubo or ang maliit na halaman ay dito tumutubo sa base ng dito sa base ng ng cane or ng mga canes ng isang dendrobium orchids tulad niyan. Ayan. Tulad nito, pag ang isang dendrobium orchids or ang isang maliit na dendrobium orchids ay dito tumutubo sa base ng ng mga canes, ito ay tinatawag na shoot. So hindi natin ito matatawag na kikis dahil dito siya tumutubo, pati yung roots niya dito siya nagmula sa sa base talaga ng mga canes ng isang dendrobium orchids. Pag dito tumutubo ang maliit na halaman ng isang dendrobium orchids sa base ng kanyang mga canes, ito ay tinatawag na shoot. So yun ang kaibahan nila. Ang kikis ay dito tumutubo sa upper portion ng cane, while ang shoot ay dito tumutubo sa base ng mga canes. Ayan, so dito sa baba tumutubo pati yung mga roots nila. Ayan, kung napapansin niyo, ito yung mga roots. So dito nagmula sa base ng isang or sa base ng mga canes ng isang dendrobium orchids. Tapos, meron pang isang sample ng kiki guys. Kung napapansin niyo minsan sa mga dendrobiums natin, yung mga spike na nagbubulaklak, yung spike na may mga bulaklak, minsan pag nalanta na yung bulaklak, may tumutubong bagong halaman dito sa gilid ng spike. Ayan, tulad nitong hawak ko, dito siya tumutubo sa gilid ng gilid ng spike ng nalanta ng mga bulaklak ng dendrobium orchid. So pag ganito guys na dito siya tumutubo, ito ay tinatawag pa ring kiki or kikis dahil dito siya tumutubo sa upper portion ng cane. Ayan. So ang kiki ay dito tumutubo sa upper portion ng isang cane ng isang dendrobium orchids, while ang shoot ay dito tumutubo sa base ng mga canes. So yun ang kaibahan. So ngayon guys, ang video natin ngayon ay pag-usapan natin kung kailan ba ang tamang panahon na i-separate natin ang mga kikis mula sa kanyang canes para i-propagate. Ayan, para itanim natin sa mga pating media. So ang tamang panahon guys para i-separate natin ang mga kikis mula sa kanyang canes para i-propagate ay kung ganito pa kahaba ang kanyang or kaiksi ang kanyang mga roots. Ayan. Pag ganito pa kaiksi ang mga roots ng kikis, ito yung tamang panahon na tanggalin natin sila sa kanilang cane para i-propagate natin or itanim natin sa mga ganitong pot. Kasi ito yung dapat pinagtaniman natin ng mga maliliit pa na halaman. Di muna natin sila idiretso sa malaking pot.
So bakit ito ang tamang panahon guys na na tanggalin natin sila mula sa kanilang canes? Bakit hindi ganitong mahaba na? Kasi pag ganito nang mahaba na ang mga roots nila bago natin tanggalin, halimbawa tatanggalin ko ito. Ayan, ganito lang yung pagtanggal guys. Dandahan lang nating i-twist yung yung kiki mula sa cane. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang nating i-twist, tapos ayan na. So ganito. Pag ganito na kasi kahaba yung yung itatanim natin, syempre mahahaba na yung mga roots. So ang tendency niyan ay mabali or maputol ang mga kikis ay ang mga roots dahil nga mahahaba na yung roots nila. Tulad niyan, halimbawa ilalagay natin siya diyan. O di ba lampas na yung lampas na yung mga roots nila. Pero pwede rin naman nating itanim ito sa mas malaking pot. Pero hindi talaga maiiwasan na pag naglagay na tayo ng potting media ay nababali itong mga roots niya dahil masyado nang mahaba. So masasaktan yung halaman. Whereas kung ganito pa kahaba yung mga roots ng isang kiki tapos itanim na natin, mas maganda kasi hindi masisira yung mga roots nila or hindi mababali dahil tulad nito i-attach lang natin sila dyan. Ayan, iganyan lang natin. So, hindi masasaktan yung mga roots, hindi mababali. Hindi tulad nitong mahaba. Ayan, hindi tulad nito na masyado nang mahaba. So, ang tendency niyan ay masisira yung mga roots niya. Maliban na lang kung doon natin sila itatanim or ididikit sa isang kahoy. Kasi lang naman natin, so hindi ito masisira. Pero kung balak nating itanim sa isang pot, masisira talaga pag ganito nakahaba yung mga roots niya, nababali. Ayan. Tulad nito guys, ayan nung itinanim ko ito ay kasing haba lang din ito ang mga roots nila nung itinanim ko ito. Ayan. Tapos guys, pag nagtanim tayo ng mga kikis, iwasan nating mabaon masyado yung mga roots nila sa ilalim ng potting media na gagamitin natin para maiwasan ang pagkabulok ng kanilang mga roots. Dahil ang mga roots ng mga kikis ay mura pa. So pag nababad sila sa basa, yun ang dahilan kung bakit sila mabulok. Lalo na kung ang gamit natin ay bunot kasi ang mga bunot ay malakas sila mag-absorb ng tubig. So kung ang mga roots nila ay mabaon sa ilalim, so mababad sila sa sa basa. So yun ang dahilan kung bakit sila nabubulok. So kailangan nakalabas yung mga roots pero make sure lang na na stable yung pagkalagay, hindi yung lagi silang nauuga. Ayan. Tulad nito guys, ito i-insert ko lang ipakita ko lang itong mga napropagate ko na mga kikis. Ayan, kung napapansin ninyo yung ugat, lumabas na. Nung itanim ko ito ay maiksi lang yung yung mga ugat nila, tapos ayan lumabas na sa sa bunot. Ayan. Tingnan niyo yung pagkalagay ko, 'di ba? Nandiyan lang sa itaas. Hindi ko naman binaon yung yung pinaka base ng ng kikis. Pati rin dito sa kabila, ayan Ayan, so nag-umpisa nang gumapang yung roots. Ayan, tingnan niyo yung pagkalagay ko. Pinatong ko lang sila talaga sa sa itaas ng bunot. Bali, meron lang mga ilang pirasong roots na nakabaon para naman makakapit yung yung kiki sa bunot. Pero stable naman, ayan hindi siya masyadong nauuga. Tapos ito namang isa, ito yung pinakita ko kagabi. Pati rin ito. Ayan Ayan. So, ganito lang guys ang pag nagtanim tayo ng mga kikis dito sa mga maliliit na pot. Huwag natin masyadong ibaon yung mga roots sa ilalim ng ng potting media para maiwasan natin na mabulok yung yung mga roots sila. Kasi pag once nabulok yung mga roots nila, matagal silang lumaki. Ipapakita ko rin sa inyo guys itong mga naputol kong mga canes mula sa mga pot ng aking mga dendrobium orchids. Karamihan dito ay mga wala ng dahon kaya pinutol ko. Pero yung iba naman meron pang dahon
Pero kung napapansin ninyo, nangungulubot na yung yung canes nila. So malapit na itong papunta na ito sa pagkamatay. Kaya pinutol ko na lang, baka magkaroon pa ito ng ng mga kikis. Ayan, baka tubuan pa yan ng mga kikis. Base kasi sa experience ko guys, mas mabilis tubuan ng ng mga kikis yung mga yung mga canes na pinutol ko mula sa mga pot, dahil wala na nga silang dahon kaya pinuputol ko, tapos ilagay ko lang dito sila sa sa isang tabi, tapos dinidiligan ko rin. Napapansin ko kasi na mas mabilis silang magkaroon ng mga kikis pag pinutol ko. Ito nga tingnan ninyo ang taba-taba ng ng mga roots. Ayan, hindi pa to mga 2 weeks pa lang siguro ito mula nang pinutol ko. Tapos ito namang nandito sa baba. Ayan 1 week ko pa itong 1 week ko to mula nang pinutol ko, pero tingnan ninyo meron na siyang tumubong kiki na napakataba. Dito rin, ayan meron din. Ayan. So, dyan ko na lang sila nilalagay guys. Tapos, ayan, ito pa yung iba. So, ito pa yung iba guys. Tapos, bakit ko sila nilagay sa separate na na maliliit na pot? Dahil, nilagyan ko ng pangalan kung anong ID nito. Ayan, may mga ID yan sila. Pero, itong iba, halo-halo na. Ayan. So ayan guys, dito ko na lang i-end ang aking video. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood, at sana naman kahit papaano meron na naman kayong natutunan dito sa aking video. Para dun sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking munting channel at paki-like and share na rin, at saka huwag nyo kalimutang mag-leave ng comment para naman mabalikan ko kayo. At para naman ma-notify kayo sa mga susunod kong mga video, please click the notification bell. Ayan. Have a nice day everyone. Bye!